Ako ay 100 taong gulang na ngayon. At kung may isang tanong na palaging itinatanong sa akin, ito ay, ano ang sikreto mo? Hindi ako mayaman, hindi rin ako nagkaroon ng perpektong buhay. Dumaan ako sa gutom, digmaan, sakit at pagkawala. Pero heto pa rin ako, nakakalakad, nakakapag-isip, at higit sa lahat, nakakapagbahagi ng kwento. Ang totoo, wala akong magic na iniinom, ngunit may 7 simpleng pagkain na naging bahagi ng araw-araw kong buhay. Mga pagkaing tahimik lang, pero malaki ang naitulong para humaba at gumanda ang aking buhay. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga ito. Baka sakaling makatulong din sa iyong paglalakbay sa buhay. Noong kabataan ko, madalas kaming kapusin sa bigas. May mga araw na 1 beses lang kami nakakakain ng maayos at doon ko unang nakilala ang kamote bilang tunay na tagapagligtas ng aming hapagkainan. Sa likod ng simpleng itsura nito, doon pala nakatago ang lakas na magpuno ng tiyan at magbigay ng enerhiya para makaraos sa buong araw. Hindi ko alam noon na ang kamote ay mayaman pala sa fiber at antioxidants, mga sustansyang tumutulong sa kalusugan ng puso at maayos na pananaw. Basta ang alam ko lang, kapag may kamote kami, hindi kami matutulog na gutom. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang ugaling iyon. Madalas akong kumain ng kamote, nilaga kapag gusto ko ng simple at inihaw naman kapag gusto ko ng konting tamis at smoky na lasa. Napansin ko na mas tumatagal bago ako magutom at mas magaan ang pakiramdam ng tiyan ko kumpara sa ibang pagkain. Sa edad ko ngayon, mas naging mahalaga ang mga ganitong benepisyo, lalo na sa pag-iwas sa mga sakit na karaniwang dumarating sa pagtanda. Para sa akin, ang kamote ay hindi lang basta pagkain ng nakaraan. Isa itong paalala na minsan, ang mga simpleng bagay ang may pinakamalaking ambag sa ating kalusugan. Hindi ito pagkain ng mahirap. Ito ay pagkain ng matalino, praktikal at marunong mag-alaga ng sarili. Pangalawang pagkain, malunggay. Lihim ng lakas at resistensya. Sa amin sa baryo, madalas nating nakakaligtaan ng mga simpleng bagay sa bakuran. Pero para sa akin, ang malunggay ay parang kayamanang lihim. Araw-araw, hindi nawawala sa aking lamesa ang malunggay sa sabaw, tinola, o minsan sa itlog na nilaga. Hindi ko alam kung sa vitamins A, C at calcium nito o sa simpleng gawin ng pag-aalaga sa sarili. Pero isang bagay ang sigurado, bihira akong magkasakit kahit tumatanda na ako. Naaalala ko noong may trangkaso ang buong barangay, ako lang ang nakaligtas. Parang ang katawan ko ay may sariling shield. Minsan, tinanong ako ng apo ko kung bakit palaging malakas ang lola niya. Ngumiti lang ako at sinabi, "Malunggay, apo." Para sa akin, hindi kailangan ng reseta o mahahabang paliwanag. Sapat na ang pakiramdam at enerhiya ko sa bawat araw. Sa bawat subo, nararamdaman ko na hindi lang ito pagkain. Ito ay gabay ng kalusugan. Simpleng paraan ng katawan ko para magpasalamat sa araw-araw. Sa bawat dahon ng malunggay, kasama rin ang lakas at tibay na ipinamana sa akin ng panahon. Pangatlong pagkain, isda. Pagkain ng isip at puso. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat, kung saan bawat umaga ay may halimuyak ng alat ng dagat at huni ng mga bangkang humuhuli ng isda. Sa amin, bihira kaming kumain ng karne. Ang lamesa namin ay laging may isda, madalas sardinas, bangus, o kung anong huli ng mga mangingisda. Ang mga simpleng ulam na ito, luto lang sa kaunting asin at kamanyan, ay naging normal sa aming pagkain.
Hindi ko noon iniisip kung ano ang kabutihan nito sa katawan, basta masarap at punong-puno ng alaala ng pamilya. Ngunit habang tumatanda ako, napagtanto ko ang isang nakakatuwang sikreto. Ang isdang kinain namin araw-araw ay may taglay na omega-3 fatty acids na mahusay sa utak at puso. Ngayon ko lang naunawaan kung bakit malinaw pa rin ang aking isipan kahit ako'y 126 na. Ang bawat subo ng bangus na inihaw ni inay o sardinas na niluto sa simpleng kawali ay tila nagbibigay ng sigla at lakas na hindi mo makikita sa mamahaling pagkain. Para sa akin, hindi kailangang mamahaling supplements o komplikadong recipe para maging malusog ang utak at puso. Ang sikreto ay nasa simpleng pagkain, sariwa, at maalala mo ang bawat kwento sa likod ng bawat plato. Habang tinatanaw ko ang dagat tuwing umaga, naiisip ko na ang mga simpleng halimuyak at lasa ng isda ay hindi lang pagkain. Ito ay bahagi ng buhay, alaala at kabutihang hatid sa katawan at isip. Pang-apat na pagkain. Gulay na dahon, panglinis ng katawan. Hindi mawawala sa aking plato ang mga gulay na dahon tulad ng kangkong, pechay at alugbati. Sa tuwing kumakain ako ng mga ito, lagi kong naiisip ang payo ng aking ina noong bata pa ako. Anak, kung ano ang kulay ng pagkain mo, iyon din ang kulay ng kalusugan mo. Kaya naman, kahit ilang dekada na ang lumipas, sinisikap ko pa ring panatilihin ang tradisyon na ito sa araw-araw. Araw-araw, pumupunta ako sa palengke, hindi para bumili ng ready-made o processed na pagkain, kundi para hanapin ang pinakasariwa at malulutong na dahon. Kapag hinahawakan ko ang kangkong o pechay, ramdam ko ang buhay at lakas na dala nito. Sa bawat kagat, parang nararamdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya sa aking katawan at ang isip ko ay nagiging malinaw. Hindi biro ang epekto ng mga gulay na ito sa aking katawan. Simula ng regular ko silang kainin, napansin kong mas malakas ang aking resistensya, mas maayos ang dugo, at mas madali rin ang pakiramdam ko sa araw-araw. Naiiwasan ko rin ang mga sakit na karaniwan sa mga senior tulad ng high blood at arthritis. Ang simpleng tradisyon ito ng pagkain ng berdeng gulay ay naging sandigan ko sa pagtanda. Isang paraan ng pangangalaga sa sarili na puno ng pagmamahal at karanasan. Ngayon, tuwing may makakita sa akin na abala sa paghahanda ng gulay sa kusina, lagi kong sinasabi, hindi ito basta pagkain, ito ay kalusugan at ito ang sikreto ko sa mahabang buhay. Panglimang pagkain, saging, araw-araw na enerhiya. Sa bahay namin, hindi mawawala ang saging sa mesa. Minsan kapag nagmamadali ako o kapag pagod na pagod sa trabaho sa bukid, kumukuha lang ako ng isang saging at parang may magic. Unang kagat pa lang, bumabalik agad ang lakas ko. Hindi ko noon iniintindi kung bakit ganon ang epekto nito sa akin. Para sa akin, simpleng pagkain lang ito. Madaling kainin, mura at nakakabusog. Natatandaan ko pa noong bata pa ako, palaging may saging sa bahay. Sa tuwing may lakad kami palabas ng baryo o kapag gabi na at wala pang hapunan, saging ang aming pangpawala ng gutom. Ngayon, nang basahin ko sa mga artikulo at tanungin ng doktor, doon ko lang nalaman na may potassium pala ang saging, isang mineral na napakahalaga sa puso at muscles. Parang nakakatawa, simple lang na pagkain pero may malalim na epekto sa kalusugan. Sa akin, hindi lang ito tungkol sa sustansya. Ito ay alaala ng tahanan, ng pang-araw-araw na buhay, at ng simpleng paraan ng pagbibigay lakas sa sarili.
Kapag nanghihina ako o pagod, saging ang aking kasangga. Parang kaibigan na laging nandyan para sa akin. Sa bawat kagat, hindi lang enerhiya ang bumabalik, kundi pati ang mga alaala ng simpleng saya at pagmamahal sa pagkain na laging nasa mesa namin. Pang-anim na pagkain, bawang, likas na panlaban sa sakit. Noon, hindi ako mahilig sa gamot. Sa tuwing may nararamdaman akong lagnat o sipon, mas pinipili kong umasa sa natural na paraan. Pang-pito, tubig, pinakamurang eliksir ng buhay. Sa aking mahabang buhay, natutunan kong ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi laging yung pinakabongga o pinakamasarap, kundi tubig. Hindi ako mahilig sa matatamis na inumin tulad ng soft drinks o energy drinks. Minsan, sa aking kabataan, sinusubukan ko rin ang mga ito, pero madali lang akong napapagod at namumuo ang utak ko sa kalituhan. Nang matutunan kong uminom ng sapat na tubig araw-araw, ramdam ko ang malaking pagbabago. Simple lang, marami at regular. Tuwing umaga, bago magsimula ang araw, may baso akong tubig sa tabi ng higaan ko. Habang naglalakad sa hardin, may dala rin akong bote. Hindi ito uso, hindi mamahalin, pero ang epekto niya sa katawan at isip ay walang kapantay. Napansin ko, kapag sapat ang tubig, mas magaan ang pakiramdam ko. Parang lumulutang ang katawan ko sa bawat hakbang. Mas malinaw ang isip ko, mas maayos ang pag-iisip at mas matatag ang aking damdamin. Kahit sa gitna ng init ng araw o kapag pagod sa gawaing bahay, ang tubig ang aking sandalan. Ang iba'y tumatakbo sa mga inumin na may kulay at lasa, pero ako, natutunan kong sa simpleng tubig naroon ang tunay na lakas at buhay. Ang pinakamurang eliksir ng buhay. Hindi kailangan ng pangalan ng mamahaling brand. Sapat na ang tubig para patuloy na gumalaw at maging alerto ang aking katawan at isip. Sa edad kong ito, marami na akong nasaksihan. Mula sa mga simpleng tawa ng mga apo hanggang sa mga unos na sumubok sa aking katatagan. Natutunan ko na ang sikreto sa mahabang buhay ay hindi nakukuha sa mamahaling pagkain o komplikadong diet. Hindi mo kailangan ng fancy vitamins o imported na pagkain. Ang tunay na yaman ay nasa simpleng pamumuhay. Araw-araw, pinipili kong kumain ng mga pagkaing natural, mga gulay at prutas na sariwa, konting asin at maraming pagmamahal sa paghahanda. Hindi biro ang edad kong ito, pero bawat subo ng pagkain, bawat oras ng pahinga, at bawat pagkakataon na nagpapasalamat ako sa Diyos at sa buhay, ay nag-iwan ng marka sa aking katawan at isip. Ang 7 pagkaing ito na ibinahagi ko sa iba ay tila tahimik na kasama ko sa bawat taon. Hindi sila espesyal sa mata ng karamihan, pero para sa akin, sila ang nagbibigay lakas at aliw sa aking araw-araw. Kung may maipapayo man ako sa iyo, simulan mo nang anagaan ang iyong katawan habang maaga pa. Tandaan, ang bawat subo mo ngayon ay may kapangyarihang magdagdag ng taon sa buhay mo bukas. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang pusong marunong magpasalamat.
Dahil sa simpleng asasalamat, natutunan nating pahalagahan ang bawat sandali. At sa bawat sandaling iyon, unti-unti nating tinatango ang tunay na kayamanan ng mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.